what's up guys? So, may panibagong Shopee Budol na naman tayo. So yan, nilapasan natin. Yan, kita nyo na agad. RCB S3 lever. Yung fresh na fresh. So yan, ito na guys yung ating bagong Shopee Budol na RCB S3 lever. So buksan na natin. RCB sticker. And so ito yung right lever. Yan o. Kids. Ganda. Tapos ito naman yung left lever. Ayan. So nakalagay dito pang air blade pero pwede din to sa click. Balik na muna natin. Approve. So dito natin ipapalit yan. Kamutong sa aliwa, bakbak na. Nababakbak talaga yung pintura pag matagal na. Kaya pumapangit tingnan. So yun, madali lang naman itong palitan. Kakalasin lang natin itong dalawang tornilyo. Tapos dito naman sa baba, kakalasin natin yung nut. So tara, kuhain na natin yung nut. Pantanggal ng nut, screwdriver. So yung nut muna ang kailangan natin tagalin kasi yun yung nagpapahigpit. And dahan-dahan lang. So yan, natanggal ko na yung isa. Yan ang itsura. So yan, natanggal ko na din yung pangalawa. Para magkaibang haba ito ito yung stock lever. Papagtad na natin. Luma na. So yan, pag ikakabit na, make sure nyo lang na tama yung pwesto. Yan, tatama nyo muna yung pwesto. Tapos pag okay na, pwede mo na ipasok yung tornilyo para steady na siya. Yan, tapos higpitan natin ng konti para mag-fix na siya. Pero wala pa yung nut sa baba. Higpitan lang natin. Yan. Tapos yung kabila naman, lagyan natin. Ganun din, pagka naswak na, higpitan nyo na din muna. Tapos pag okay na, nakapasok na ng maayos yung tornilyo, pwede nyo na higpitan yung nut sa baba. Yung tama higpit lang, huwag masyado mahigpit, baka masira yung thread. Ayan, ayos na. Ayan, ayos na tong kaliwa. So testing natin, ayos na. Try naman natin yung handbrake kung kakapit. Iyan, kumapit. Yun, solid. So ayan, dito naman tayo sa kabila. Ito, medyo iba yung pagtanggal dito kasi may spring. Ganun din, yung nut muna ang tatanggalin natin. Dahan-dahan lang tayo sa pagtanggal. Pag naluwagan mo na yung nut, dire-diretso na yan. Ito naman sa taas, dahan-dahan lang. Tsaka yung spring, make sure nyo lang din na kapit nyo kasi tumalbog at mawala. Ito yung spring guys. Yan. Tapos ito naman yung tornilyo. Laki pa lang ito. Tapos ito yung S3 lever na pang kanan. So kita nyo may butas na maliit to. Diyan ilalagay yung spring. Ganyan o. Yan, ganyan. So ayan, nagkabit na natin. Make sure nyo lang ulit na nasa tamang pwesto. Tapos yan, lagyan na natin yung spring. Yan. Pagtapos ng spring, lagyan na natin yung tornilyo. Kapitan nyo lang spring para hindi umuga. Para swak yung pagkaalagay ng tornilyo. Pag okay na ilapat yung spring, pwede nyo na siyang higpitan. Ayan, mahigpit na. Dito naman sa baba, kabitan natin yung nut. So ayan okay na. I-make sure nyo lang yung pagkabit ng spring kasi doon magdidetermine yung pagbalik ng lever. Kasi pag hindi okay yung paglagay ng spring, pagkapihit nyo hindi siya babalik. Ayan, okay na, bumabalik na. So yun guys, ito na yung ating RCB S3 lever. So nakabit na natin siya. Ayan ang itsura niya. So yan ang itsura niya guys. So ang color nito is black. May iba-iba pa tong kulay. May silver, pero nag-stick tayo sa black kasi syempre
red and black eh. Napaka-premium guys ng feel nitong RCB S3 lever, ano? Napakaganda. Ito, hindi siya glossy pero sobrang kinis niya. Ayan, sobrang kinis niya. Ayan. Na-adjust nga pala to. So, dito nyo i-adjust kung gusto nyo mapalapit at mapalayo. Actually, ano pa to eh. So, namumove pa. Nagagaling yan eh. Ewan ko kung anong purpose nito, pero nagagaling siya. Since mahaba yung kamay ko, eh, pinalayo ko ng konti para masarap bigayin. Yeah, boy. So yan, napakadali lang guys nung pag-install niyan. So nagkaroon lang ako ng issue ay dito sa pagkakabit nito, gawa nitong spring na yan. So hindi ko ata kabit ng maayos. Pagka pihit dito, hindi bumabalik, pero ito okay na, bumabalik na siya. Ayusin nyo lang yung pagkabit nitong spring. So ang maganda nga pala dito sa RCB lever, magagamit mo pa rin yung combi brake niya. Kasi yung ibang RCB lever na pang-click, yung magpapalit ka ng brake master, eh matatanggal lahat, patatanggal yung pagiging combi brake. So ayaw naman natin tanggalin yon kasi siyempre isa sa feature nitong Honda Click at siya din yung sa binayaran mo, kaya ayun, ayaw natin yung tanggalin. Kaya nag-stick ako dito. And another thing guys, so nagagamit ko pa rin yung handbrake dito, no? Yan. Tapos push lang natin ang konti. So yan, naka-handbrake siya. O, diba? Kaya goods na goods. Talagang plug and play lang tayo sa RCB S3 lever. Matagal ko nang gustong palitan to. Kasi yung stock natin, di ba, nagbabakbak na. Kaya lang wala akong mabilhan. Kasi nagkakaubusan na ito eh. Kahit dito sa shop dito sa may samin, eh ubos din. Tapos sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada, nagkakaubusan talaga. Buti lang may nakita akong shop. Yung shop eh from Malaysia pa. Kaya yun, doon ako umorder. Medyo mahal pero may voucher naman eh. May Shopee voucher naman. Kaya halos same price ng mga nandito sa Pilipinas. Kaya yun, ililink ko na lang guys yung shop nila sa description o kaya sa comment. Kung gusto nyo din, yan, makabili din kayo ng RCB S3 lever. So yun lang guys, sinay ko lang sa inyo yung ating panibagong budol na RCB S3 lever. Ayan. So gusto ko sana dito sa motor na to eh halos mga RCB yung mga pyesa niya. So yun lang guys, sinay ko lang sa inyo yung ating bagong budol, ating bagong Shopee budol na RCB S3 lever. So matagal ko nang gustong palitan yan. Finally, napalitan ko na. Ang pogi. So yun lang guys, okay, motor signing off and see you guys on my next video. Peace. Let's go!